Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo sa mga bahay-bahay ninyo? Tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon ngayong araw. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po tayo po magsisimula na. Tayo pinadako sa ating panalangin. Sama-sama po tayong manalangin para sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papulit pagsamba, Panginoon. Papasalamat po kami, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, ay pinagkakaloob niyo sa aming Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, na hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa karunungan, kaalaman, kapanatagan, Panginoon, pananampalataya na hindi galing sa aming sarili, Panginoon, bagamat inyong kaloob, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Bagamat, Panginoon, mayroong pandemic, Panginoon, na hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon, sa simula pa lamang ng pandemic, Panginoon. Nakasama na namin kayo, Panginoon, na binibigyan niyo, Panginoon, na kayo, Panginoon, na nagpo-provide, Panginoon, ng kailangan namin, Panginoon. Na patuloy po kami mananalangin, Panginoon, at kami, Panginoon, ay umaasa, Panginoon, na magkakaroon ng vaccine, Panginoon, para matapos na, Panginoon, ng COVID-19, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, ngayon pa lamang, Panginoon, sa biyaya ninyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa bawat kasalanan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na hindi lugod sa iyong harapan, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, sa inyong makaamang pagpapatawad, Panginoon, sa aming Panginoon. Maraming salamat po na umaasa kami, Panginoon, na ganyan na lamang ang pagmamahal niyo sa aming Panginoon, na ipinagkaloob niyo, Panginoon, ang inyong bugtong na anak ni si Kristo, Panginoon, para sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ipinapanalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, sa laman, Panginoon, at lalong higit ang mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na may, Panginoon, patnubayan at gabayan niyo po kami, Panginoon. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga nagtatrabaho, Panginoon, ngayon, gayon din ang aming pamahalaan, gobyerno, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, ang aming Pangulo, Panginoon, na bawat desisyon, Panginoon, bawat plano, Panginoon, na may kaloob ninyo, Panginoon. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na ngayong araw na ito, Panginoon, ang mga nagpupulit sumasamba sa inyo, Panginoon, sa iba't ibang dako, Panginoon, sa iba't ibang churches, Panginoon, na may, Panginoon, magkaisa kami, Panginoon, sa Espiritu, Panginoon, sa pagpulit samba sa inyo, Panginoon. Maasa po kami, Panginoon, na papatnubayan at gagabayan kami ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, na kami nalukubad, Panginoon, at hindi kami magagambala ng kahit anumang kalabang diablo, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang pastor, Panginoon, na magsasalita, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na way gamitin niyo pa po siya, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, na, Panginoon, na lahat ng nasabit, Panginoon, ay kaloob ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na gamitin niyo pa po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa ministeryo, Panginoon, talento, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Panginoon, kung may hindi man kami nasabi, Panginoon, kayo nakakasiyasat ng aming mga puso, Ama. Maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Nang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. At ngayon po tayo po dadako sa ating birthday celebrants. Binabati po namin ng magandang kaarawan ang mga kapatid na sila Sister Judy Daguman sa August 23. Ang purihin po natin ang Panginoon. Ngayon po ang araw na yun, August 23. Ayan. At ngayon po tayo po dadako sa ating testimony. Ang ating pong testimony ngayon ay si Sister Bianca. Purihin po natin ang Panginoon. Ayun po, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagpapala na patuloy niyo pang pinagkakaloob na safe ako nakarating pabalik dito sa Dubai, sa simula pa lang sa airport, sa aeroplano, hanggang sa pagdating dito sa pagland. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging safe yung journey, na walang anumang aberya sa mga documents or kahit ano pa man, na patuloy na dininig niya yung panalangin ko at panalangin niyo para sa akin. Pinatutuhanan ko yung kabutihan ng Panginoon at yung timing niya, kung paano siya
kumilos according to His perfect plan para po sa amin. Simula pa lang nung bago ako umalis, kung paano niya ako prepare hanggang sa pagbalik ko ulit dito. Yung saktong-sakto lang talaga. Sa totoo lang mga kapatid, financially speaking, nung dumating ako dyan sa Pilipinas, enough lang. Sabi ko, kasya naman to hanggang sa pagbalik ko. Meron pa akong savings. Pero hindi po talaga ako nagbibiro dahil nasimot po talaga lahat ng pinag-ipunan ko. Pero hindi ako nanghihinayang doon dahil alam ko naman kung saan napunta lahat ng mga pinag-ipunan ko. Pero ang pinapatunayan ko ay yung kung paano inalaw ng Panginoon na makapag-prepare ako ng magkaroon ako ng savings para doon sa span ng panahon na yun na iaalat ko sa Pilipinas at yung timing na talagang wala na at makakabalik na ako muli para makapaghanap buhay. Everyday pinapanalangin ko yun na nasabi ko magtitiwala ako sa tamang panahon na inilaan niya para makabalik ako. At yun nga, in His perfect time talaga, nakabalik din ako. Yun din sa visa ko na before pa mag 6 months. Dahil dito po kasi sa UAE, kapag 6 months, nasa labas ka pa rin ng UAE, automatic cancel na yung visa mo. So, yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil before pa mag 6 months, ay nakabalik na muli ako at nakapaghanap buhay. Patuloy na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan ng pangatawan, sa buhay, sa hirap ng buhay, at sa patuloy na pagkilos niya, hindi lang po sa buhay ko, sa pag-isa po ang pamilya ko. Patuloy na nataas ko ang pangalan ng Panginoon sa araw na ito. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Bianca. At gayon din ang susunod nating testimony, ang ating Brother Marlon Castro. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa akin upang makapagpasalamat po sa Kanya, sa Kanyang pangalan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kalakasan na pinagkaloob mo po sa akin at sa buong pamilya ko po. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa simula po nung first session ko po nung doon sa chemo ko hanggang sa 12 session ko po. Nagpapasalamat po ako sa kagalingan na pinagkaloob niyo po sa akin. Papasalamat po ako sa paggagabay niya sa akin na sa araw-araw niya pong pinagkaloob sa akin. Papasalamat po ako sa Panginoon sa paggagabay niya sa akin at hindi lang po sa akin, sa mga taong tumutulong po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pinagkaloob niya po na katatagan na hindi po ako sumusuko sa anumang pagsubok na dumating po sa aking buhay. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga tao pinagkaloob niyo po sa akin at sa mga prayers po na palagi po akong sinasama sa mga prayers sa mga kapamilya ko po na walang sawang tumutulong sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pinagkaloob niya po sa akin na katatagan spiritually na hindi po ako sumusuko na pinapalakas niya pa po ako spiritually. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa loob po ng 6 months na wala po akong trabaho, wala po akong income. Pinagkakaloob niya pa rin po sa akin, sa amin, yung financial na nararapat po sa amin, yung hindi po kami nagkukulang sa araw-araw at hindi po lumilipas po yung isang araw na hindi po nakakain. And yung financial po na
para sa pagkikimo ko po and sa mga gamot na iniinom ko po. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, sa mga kapatid na patuloy po nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. And patuloy po humihingi sa inyo ng panalangin kasi this coming September po is magpapa-PET scan po ulit ako. And doon ko po malalaman yung status ng cancer ko kung magpapalit po ako ng gamot or magiging radiation po siya or magiging clear na po. And kiniklaim ko na po sa Panginoon na alam ko po na ipagkakaloob na po sa akin yung kagalingan na nagbubukat po sa Kanya. And salamat po ako sa lahat na pinagkaloob po ng Panginoon sa akin, sa buong pamilya ko. At tulungan po at maraming salamat po. Purihin po natin ang Panginoon sa ating kapatid na Brother Marlon. At sana po patuloy po natin isama sa chain prayer ang ating kapatid na Brother Marlon. At ganyan din po, nagpapasalamat kami at binabati po namin ang anniversary ang Living Hope Christian Community Fellowship. Purihin po ang Panginoon sa pagpapatuloy na. At ngayon po, tayo po dadako na sa ating pag-awit sa ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon at sabay-sabay natin ang awitan ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Ikaw ang kabutihan mismo. Ibinigay buhay ang kanyang gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Parang kabutihan ang nais mo. Ibinigay ng buhay ang kanyang gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y malaman ka ng kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo. Naglalarawan ng laki ng pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po muli sa ating Sunday service. Kumusta po kayo? So, lalo na po sa ating mga kapatid na sa kanila pong tahanan at patuloy na sumusubaybay po sa ating online viewing. No? So, tiis-tiis lang muna tayo, sabi nga nila. At habang po ay dumadanas po tayo ng crisis sa buong bansa, no? Sa buong mundo. So, ngayon po ay, ito po ay ngayong August, na it is the last Sunday for the month of, yes, August. Tama po ba? Ngayon na po ay muling linggo. Okay, so siguro before po tayo magbigay po doon sa mga text po natin or sa mga topic natin, ay sige, hingin mo tayo ng gabay sa Banal na Espiritu na siyang manguna po sa ating gawain sa umaga po ito. Dalangin po, O Diyos, ng bawat isa sa amin sa umagang ito, O Diyos, ipatuloy na iyong pong kasangkapanin, O Diyos, ang inyong pong lingkod na patuloy na gamitin mo po ang mga talatang ito, ang patuloy ng mga salitang ito na patuloy, O Diyos, na di manahanang sagana sa aming pong mga puso't isipan at yun po, Panginoon, at gamitin po ang iyong pong lingkod na patuloy na isang daluyan ng mga salita na patuloy na maunawaan po ng aming mga kapatid. Maging sa mga kapatid po namin sa ibang bansa, O Diyos, sa labas ng bansa, na patuloy po namin silang nakakausap, patuloy na sa communication through social media, ay patuloy niyo pong kapangyarihan ng siyang manguna po sa amin sa umaga pong ito, maging ang mga kapatid po namin na sa karamdaman, na ikaw ang siyang patuloy na muli po, Panginoon, na ito'y magkaroon ng gagliang kagalingan. Patuloy, O Diyos, na bigyan mo po kami ng tandaan naming mga puso upang patuloy po namin maunawaan ang bawat talata, ang bawat mga mensahe na mamumutawi sa aking mga bibig. Maraming pong salamat na ito po'y aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, na kilang nakapagligtas, si Kristo Jesus. Amen. Okay po, so nung nakaraan linggo, no, ang ating pong speaker or ating pong tagapagbigay ng mensahe po ay ating Pastor Lloyd, no? Tama po ba? Okay. So, recap lang po tayo before i-present po natin yung ating text. Ano po ba ang naging topic ng ating pastor? Or ano po ba ang patuloy na, o ano ba ang naging, natin? Ano ba ang naging message natin last Sunday? About, ako nakalimutan na yata ng mga kapatid. Okay? Pwede nga mag-comment? Pwede ba sila mag-comment? Okay. Pinakamahalagang bagay, no? It is, lang po is tungkol sa pag-ibig. Tama po ba? Diba? Kasi nga sabi ng ating ng scripture, no? Anin mo pa yung mga bagay na bibigay natin sa ating mga kapatid kung wala naman tayong pag-ibig, ay baliwala rin, no? Para lang tayong batingaw ng maalingaw. So, napakahalaga no? Nasa series tayo ng ganong mga mensahe. Okay, so ngayon po ay bago po ito po ay ang ating pong mensahe this morning ay napaka-basic na po ito para sa atin. But then, tingnan natin yung mga matutunan po natin. No? So ito po ay kwento na kung saan ay mismo ang Panginoong Yesus nakasama po ito po ay nagpakain siya ng almost 5,000 people. No? So sabi dyan, sa chapter 6 ng John, chapter 6, verse 1 to 15. So kung ating pong babasahin, no, medyo mahaba-haba, pero napakaikli lang po kasi ng mga ito, no, ng mga content ng text. Okay, so present po natin yung chapter 6 ng 1, verse 1 to 15. So next slide. So sige, basahin po natin alternately, no? Basahin ko una, then susundan nyo. Especially sa mga naka-online, no, para may participation po kayo. Okay? So, chapter 6, verse 1, pangunahan ko po kayo. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. Verse 2. At sumunod sa kanya ang maraming tao, sapagkat kanilang makikita ang mga tanda ng ginagawa niya sa mga isa. Verse 3. At umahon si Jesus sa bundok, at doon naupo siya, nakasama ng kanyang mga alagad. Malapit na ang Paskwa, na pista ng mga Hudyo. Verse 5. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ang mga lubhang maraming tao'y
lumalapit sa kanya ay sinabi kay Felipe, "Saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ang mga ito?" Ako'y sinabi niya upang siya susubukin, sapagkat nalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe sa kanya, "Hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa." Sinabi sa kanya isa sa kanyang mga Alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda, tatapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, yung paupuloy ng mga tao, Mandam na sa taong yaon, kaya nagsiupo ang mga lalaki na may 1,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa kanilang nakakaupo at dahil din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Verse 12. Nang sila'y mga suso, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin niyo ang mga pinagtututukan na lumabas upang walang namamatay. Verse 13, kaya't kanila tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Kaya nga nakita ng mga tao ang tandang ginawa niya ay kanilang sinabi, totoo ang propeta na paririto sa sanang. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok ng nag-iisa. Kung tayo po nagbabasa, okay, amen. So, ang ating pong title for this morning ay pinagamagatan ko pong wala pa signal? Okay, ang title po natin ay Christ over Crisis. No? So, balitin natin, Christ over Crisis. No? So bakit kaya ito yung title natin, no? So actually, or ito pong content ng scripture, no, at mo basahin ay nakailang ulit niya yatang natin ito napasalahan or napag-aralan, no. Pero tumbuhin natin kung paano ay yung mga matutunan natin, no. Kasi napakaganda ng passage. May 2 uri ng disciple na meron tayong matutunan. Una po si Felipe, tama? Si Philip, na sabi niya. Parang sinasabi na ang senaryo ganito. Diba? Si Philip, nung sinabi ni Jesus na may maghanap ka, ano ba pwedeng ipakain natin sa mga tao, ang daming tao, no? Ang sabi ni Felipe, ano unang pumasok sa isip ni Felipe? Nandito yung reality, may problema, no? Na problema sila, gaano karaming tao na mahirap nilang pakainin. Diba? Ang nangyari dito, naging si Felipe, naging negatibo si Felipe. Parang sinasabi niya na, parang wala pinagkaiba sabi, di ba? Pag may mga malaki tayong mga challenges sa buhay, di ba? Umaayaw ka agad. Pero itong si Philip, no? Parang kagaya ni Philip, no? Panginoon, ano sagot ni Philip? Di ba? Magastos yan, Panginoon, di ba? Parang sinasabi niya na, di ba? Paano natin mapapakain yan? Napakaraming tao. Kung i-estimate natin, Panginoon, parang sinasabi niya na gano'n na, anong verse na yun? Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay. Okay, sa verse 7, tama? Okay, sabi, hindi magkakasya ng Lord. Parang imposible yata, no? Yun yung unang pumasok kay Felipe. Kung na magkakasya yung, what I mean is, kung mapapakainin man natin, makakita man tayo na mabibilhan, is napakadami nung kakain. So, gagastos tayo ng malaki. So, yun naging realistic si Felipe at naging negatibo sa ganong bagay. Ang pangalawa dyan ay ang pangalan? Si Andres. Yung isang alagad ay si Andres. Nakapatid po yan ni Simon Pedro, ni Peter. Okay? Ito po yung pangalawang alagad na kung saan nakita niya yung reality na medyo mahirap nga pakainin yung ganun na maraming tao. But then, ang sabi niya,
gagawa tayo ng paraan. Okay, sabihin natin, gagawa ng paraan. So, naging positibo si Andrew. Okay, sabi niya, Lord, may mahal tayo ng paraan. So, madaling salita, may isang batang lalaki dito na mayroong 5 loaves of bread. Okay, or tinatawag natin na sibada. Anyway, ano ba ang sibada? Sa pag sinearch niyo po kasi ang sibada po ay isang barley. Tama ba? Isang barley bread na kung saan ito po ay yung mga grains niya, yun pong ginagawang yung tinapay. Kumbaga sa atin dito, ang pinaka-famous ay parang pandesal, no? Parang gano'n. So sa atin, ang pinaka-famous na natin na tinapay na wali is pandesal, no? Tama. Siguro na lahat na tayo nakakalo ng pandesal, di ba? Okay, so yan po, no? Ang pinaka-famous, di ba? So, anyway, ano ba yung yun yung pinakasikat na at that time, no? Para sa pagkain nila. Okay, so ang karamihan kasi sa atin ngayon is, may iba kasi sa atin, hindi naman talaga nag-almusal ng di ba, ng kanin. No? Iba sa atin ay medyo social, no? Medyo, ang ano nga is sandwich, no? Ang kanilang breakfast, no? So, yun po yung tagpo dyan, no? So, kung medyo, kasi kung medyo high class ka naman, pwedeng ang pagkain mo, ay ang bread mo ay di ba? Ano yun, yung pinakamahal na pinapay? Sari roti daw. May Pandi Manila. Pero ito may promote ako bumili kayo ng veggie burger niya. Okay, so biro lang po yan. Okay, so anyway, di ba, bumili kayo, mura lang, 20 pesos, healthy na, di ba? So, nag-promote, di ba? 30 o 20? O 20. Gawin niyo natin 25 para sa endorsement. Okay, balik tayo sa dati. Anyway, so, kapag kinain nila tong itong sibada, no? Ito po yung kumbaga that time is famous sa kanila, no? This kind of bread. Kaya yun po ang nakita ni Andrew doon sa isang bata. So the good thing, ano na yung natutunan natin? Si Andrew, sa kabila ng nandyan yung realistic, ay ano ang tinignan niya? Yung makagawa ng paraan, di ba? So ginamit niya yun, yung technique na yun, na maibigay kay Jesus yung 5 tinapay at 2 isda. Okay, so hindi natin pinangalanan hindi kasi sinabi ng Bible kung ano yung klaseng isda, no? So ang lang isda, yung klase, yung sibada, kind of bread, no? So yun po yung kagandahan kay Andrew. So si Andrew po kasi when nung time na si John the Baptist ay pinakilala niya na dun sa mga tao, sa mga alagad, sa lahat ng mga tao na right after di ba po si John the Baptist yung nag-baptize kay Jesus? Tama ba? Okay, right after binaptize na si Jesus at nangaral na si Jesus ng mga salita, ang una po agad na sumunod sa kanya ay si Andrew. Okay? Kaya nakilala niya na ito talaga yung Messiah na dapat sampalatayanan. Okay? So good thing, no? Ano pa yung matutunan natin? Kaya noong mga time na yun, okay, maraming tao. As in, at that time kasi, maraming tao na kailangan makakain or kailangan din nilang, ang tawag doon, kailangan nilang makakain o kailangan nilang, kaya sumusunod sila kay Jesus. Of course, kailangan nilang makita ng mga signs, okay? Of course, ang una sa lahat, yung pangangailangan nila. Yung necessity, no? Yung kanila pong essentials, parang ganyan. Marami lang ba nagkaiba sa atin, di ba? Kaya tayo, especially sa pandemic. Sa pandemic ngayon, dahil of course, ang basic talaga necessities ang kailangan natin nowadays. No? Una food, okay, mga may inom natin. Okay, so, ito pong kalagayan na to ay nangyari nga before, no? Na kung saan ay kailangan nilang makakuha ng kanilang pangangailangan, no? Yung basic essential or yung mga essential things na kailangan po nila. Okay, kaya sila sumasama kay Jesus, no? So ang number 1 po natin ay so next slide. Ano nangyari sa slide? Wala? Okay, so yan po, no?
So the passage is the record of Jesus feeding 5,000 people. According sa mga scholars, ang nakalagay kasi dito, no? 5,000, pero ang sabi diyan is mga lalaki lang yun, mga men lang yun, no? Hindi po, or bukod pa po yung mga babae. Ang sinasabi ng mga scholars is almost 10,000 na mga babae yung kasama dyan, yung mga tao na dyan. So bukod pa rin yung mga children, okay, yung mga bata. And many of Jesus' miracles were performed in individuals, but this particular one blessed 5,000 people. As a result of this miracle, many of them wanted to make him a king. Diba? Gusto nilang maging hari si Jesus kasi nakita nila yung mga tanda. No? Pero yun nga, ginawa dyan, no? And after that, however, when he started to teach them that he was a bread of life sent from heaven and taught them, diba? And the other deeper truths, many of these multitudes left him. So, iwan na siya ng maraming tao. Okay, so next slide. So, ang matutunan pa natin, number 1, where the hungry is provision. So, hindi po dingit sa ating kaalaman, mga kapatid, no? So, nowadays kasi there are many people na they are, of course, felt hungry, no? Ayan. So, marami po talaga ang nagugutom, hindi lang po sa NCR, okay, but then sa mga provinces na hindi po naabot ng tulong. Okay, so sa laki po ng impact, sa laki po ng nangyaring crisis, no, sa ating pong bansa, sa buong mundo, ay ito po yung number 1 na problem for the hungry. No? At marami po talagang hindi sapat ng mga tao or hindi sapat ang pagkain ng mga tao sa kanila pong mga tahanan. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Okay, so ito po yung minsan ay naging challenges sa atin, no? Kung paano tugunan ng ating local government or ng ating mga gobyerno, national man or local, di ba? Yung mga pangangailangan ng tao. Okay? But take note, no? Kung ating pong susuriin or ating pong maging positibo tayo sa lahat ng bagay, kagaya ni Andrew, na naging positibo po siya sa bagay or sa scenario, sa realistic, hindi po naging imposible. Bakit? May nagsusupply na kanila pong pangangailangan. Amen? Amen po ba? Diba? Hindi po liko ang Diyos na sila po ay pabayaan. What happened? Okay, so sa verse, next slide, yung sa text natin, God will supply every needs. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians? And God will supply all your needs according to His riches and glory. Amen? Amen. So ito po yung pinakamasarap sa lahat, no? Especially sa ating mga nananampalataya. Hindi kasi natin na at the first place, no? Hindi natin minsan maintindihan, no, kung bakit nagkaroon ng shortage or bakit totoo ba talaga na mabibigyan tayo ng Panginoon ng mga biyayang ito. Diba? Kasi hindi natin naintindihan kagad. Gusto kasi natin instant, pag-pray, automatic na agad, darating kagad. Hindi po instant, sabi nga natin, di ba? Pero, hindi lingid po sa inyong kaalaman na kailanman hindi tayo binutom ng Lord in 6 months na hindi po tayo nakakalabas. That is the big reality. Amen po? Tama po ba? Diba? Kasi po, yan po, naging tapat po ang ating Panginoon sa lahat po na nagsusumasampalataya at naniniwala sa Kanya pong mga himala. Amen? So, yan po yung the reality, no? Na although meron tayong realistic na nangyari sa mundo, okay? Okay, kaya nga sabi natin, crisis. Pero, yung pag-supply ng Lord sa bawat tahanan ng bawat isa sa atin ay sapat na para patutuhanan natin na buhay ang Diyos na kinikilala natin. Amen po, di ba? Napakasarap na may inaasahan ka, no? What I mean, sabi nga ng ating mga testimonies, di ba? Ang una ay Sister Bianca. Narinig niyo naman po, di ba, na sabi niya ay yung savings niya medyo naubos talaga. Okay? Naubos yung savings. Ibig sabihin, sa haba nung pandemic or sa haba nung hindi walang income, ay lahat siguro ng pwedeng buksan ay nabuksan muna. Okay? Pero ito po yung good ng Lord, di ba? Sapat yung kanya pong
blessings. Tama? Sapat yung kaniyang mga binibigay sa bawat isa sa atin. O like for example, very simple thing. Alam niyo, hindi ka magkasakit or hindi ka tamaan ng COVID, di ba, para kang nagkaroon ng malaking savings. Tama ba? Di ba, nakaka-inhale exhale ka, wala ka sa hospital. Kasi po kapag, ito po, i-share ko lang din sa inyo, dyan po sa school namin, dyan sa ginawa pong facilities. Ang hirap po, naka-lockdown nga po ngayon kasi ginawa pong facilities ng mga nag-positibo sa COVID-19. So, kung mapamansin, salimuot po doon, no? Ang hirap kung may gumalaw, di ba? Napalimitado yung galaw. Okay? So, napaka-hassle po sa part na yun, no? So, samantalang tayo po ay free, sa loob na tayo ng bahay, safe po tayo, minsan, di ba, nakapag-banding pa. Yan po yung malaking bagay na dapat tingnan po natin at maging positibo tayo. Tama? Na ang Diyos na po yung bahala mag-supply ng bawat needs ng bawat sa atin. Next. So, next po natin is, sabi niya, my grace is sufficient for you. Sabi rin po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, po ang biyaya niya sa bawat or yung biyayang ito ay sapat sa bawat tahanan. Sufficient for you. Kapag sinabi natin sufficient, alam niyo po, hindi magkukulang yan. It's either sakto at sumobra. Okay, yan po yung sinasabi niya. Like, yung nabasa natin, di ba? Nung nakakain na po lahat yung multitudes, yung napakaraming tao, ano nangyari? Sumobra pa po na 12, ano po yung bakol, ang sinasabi, yung parang banga. Nung inipon nila yung mga putol-putol na tinapay na kinain, of course, sumobra pa po yun. Okay? So, that is God. That is Jesus. No? That is the miracle na kung saan ay kaya po niyang, di ba, ang kailangan lang natin, ibigay po sa kanyang mga kamay. Whenever, ano man yung mga bagay na meron tayong kabigatan, mga paalalahanin, ibigay po natin ito sa kamay ng Panginoon at 100% ay magiging magmumultiply ito. Amen? Ito po ay kanyang paladamingin. Diba? Sabi nga nung unang, yung mga previous verse po natin, kaya sa verse 2, diba, ay susumunod sa kanya yung mga lubang maraming tao sapagkat kanila nakakita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. See? Diba? Kaya nga nakaka-bless yung testimony ni Brother Marlon a while ago, diba? Na kung saan ay nilit niya talaga sa Panginoon yung lahat ng kanila pong mga alalahanin. And this, nakaka-bless yung ganun, no? Yung itaas mo sa Panginoon. Kasi minsan, sa sobrang ng tao, kailangan hindi niya kinukonsider si Lord sa kanya pong buhay. Or talagang may sarili siyang pag-iisip na hindi niya sinasama ang Panginoon sa kanya pong buhay. Ang tawag po dyan ay pagmataas. Ayon kailanman hindi tinutulungan ng Lord yung mga taong ganun. Tama? Pero ang ating kapatid na ito, sabi nga niya kanina, sinasataas niya sa Panginoon or tinataas niya sa Panginoon ng kanya pong mga... Diba? Ang hirap kaya na magkaroon ng karamdaman na ganun. Pero napakalakas ng faith ng ating kapatid na ito. No? Diba? Na alam niya at naniniwala siya na ang Panginoon ay magbibigay ng miracle sa kanya pong buhay. Amen po? Amen. So the third one, letter B, is my God will provide for Himself of lamb or the lamb. Alam niyo po yung verse na to in Genesis chapter 22 verse 8. Ito po, mga kapatid, yung tagpo na kung saan ay when Abraham or si Abraham offered Isaac, no? Sa bundok, no? Ito po yung nakita natin na sa kabila na kayang ibigay ni Abraham si Isaac bilang handog, no? Pero ang hirap nun di ba? Alam mo yun, yung parang sobra mo nang minamahal yung tao, sobra mo nang kumbaga, lahat ng oras niya, naki-Isaac na, kumbaga Then sabi ng Lord, ibigay mo sa akin yan. Diba? Para lang makita ng Panginoon yung obedience ni Abraham. Ang hirap nun, mga kapatid. Pero biruin mo, diba? Nandiyan na kumbaga na sobrang araw-araw niya nakasama si Isaac, diba? Pero one time, tinest siya ng Panginoon. Kung kaya mong, kung talagang love mo sabi ng Lord, ibigay mo sa akin si Isaac. Pumunta ka sa bundok, ihain mo sa akin. I-offer mo sa akin. Diba? Kumbaga kung ikaw, nangyari sa iyo, diba?
kahit na 10 yung sabi ni Pastor lagi, kahit na 10 yung anak mo, kunin lang isa, di ba? Hindi ka papayag. But then si Abraham po, iisa lang po si Isaac. Pero dahil sa pagmamahal at pagsunod niya kay Isaac, sa ating Panginoon, ay kaya po niyang ibigay si Isaac. And then nung nakita yung faith niya, di ba? At nakita niya yung faith niya, nung papatayin niya na si Isaac, anong sabi ng Lord? Di ba? Nag-provide siya mismo ng lamb or ng tupa bilang handog na papatayin. Ano yung kapatid? Ito lang simple lang. Diba? Kung 100% kang nagtitiwala na may gagawin ang Diyos sa buhay mo ngayong crisis, mangyayari sa iyo. Amen? Walang imposible sa Kanya na gawin ang bagay kung kayo po ay talagang naniniwala at naniniwala sa Kanya pong mga pangako. Diba? Napakasarap na kung saan ay nandiyan na natin, nakita na natin yung miracles ng Panginoon, di ba? So hindi pa ba tayo maniniwala, di ba? Christ is enough. Di ba? Ang kanya pong biyaya, siya lang po ay enough na para tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Di ba? Balik tayo sa tinapay. Ang tinapay po, this is oras lang, di ba? Oras lang yung itatagal. O, yeah, tama, oras lang. Pag nakakain mo, pag natunaw na, kahit gaano pa po kasarap yung tinapay na atin pong kinain. Tama po ba? Pansamantala. Pero kasi, ang pinapoint na ni Jesus dito, yung mismo. A true bread. Tama ba? Yung sinasabi niya, I am the bread of life. Yun kasi gusto niya tutulungan na once na ako yung tinanggap mo, ako yung maghari sa buhay mo, it is more than enough. Sapat na ito para hindi ka magkaroon ng kagutuman sa lahat ng iyong pong buhay. Yun po yung sinasabi niya, yung pinapainawa niya na dapat ako yung tanggapin niyo. So sa mga later verse, sa mga susunod na mga, yung pababa na verse, yun po yung nakalagay, no? Na siya po yung bread of life na nagaling sa taas na binigay ng Ama para po sa bawat tao. Okay? Kung yun yung hindi natin maintindihan minsan, no? Gusto natin yung bread na meron tayo dito, di ba? Kaya sabi ko nga, pansamantala lang yan, no? Sino pa dito nakakain na ng sobrang mahal na bread? Kahit na yung bread na nagsasalita, di ba? Di ba? Pero yun po, sabihin ko po sa inyo, yes, 2 days pa lang, di ba? At minsan yung bread na to, inaamag pa. Tama? No? Inaamag, no? Pag kinain mo, pag nagtira ka, ang ugali natin, nilalagay natin sa ref, di ba? O, minsan, gano'n. No? Pag nilagay mo sa ref, minsan tumitigas pa. Minsan nakakabili yung experience kami ng gano'n. Tumitigas, hindi na masarap pag kinain mo. Okay? So that is the reality. No? Pero itong tinapay na sinasabi ni Jesus, na siya mismo, na kapag meron ka nito, He is enough. Tama? Siya po ay sapat na para po sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga sabi natin, lahat ng mga bagay dito sa mundo, nauubos, di ba? Sabi nga natin, sa mga issues sa ating government, di ba? Pondo ng, imagine billion, pondo ng PhilHealth. Pag-usapan na natin kasi current issues, di ba? Pondo ng PhilHealth, sabi nga natin, kahit billion, naubos. Di ba? Nakarinig lang natin sa testimony kanina, naubos din. One thing na hindi kailangan maubos. Di ba? Ang ating Panginoon kapag nananahan siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Dumating man yung crisis sa buhay po natin, kailan po ay siya po ay naging kasapatan sa pangangailangan po ng bawat isa sa atin. And He can give a peace of mind. Tama? Tayo po ay nagkakaroon ng peace of mind whenever may mga alalahanin tayo. Just to pray, napakahalaga po ng prayer. When you have yung experience about yung nag-worry ka, di ba? Pero kapag every time na nalangin ka, minsan naiibsan yung ating pong mga mabibigat na naramdaman. Tama po? That is the power gawin ng ating Panginoon. Okay, so next po tayo, ang pangalawa po natin ay for the helpless. So, balik ko number 1. Ano po yung number 1? For the hungry. His provision. And pangalawa, for the helpless, His presence. No? Alam niyo po,
sa kasalukuyan, dapat po tayo po ay nagtutulungan. No? Tama, di ba? Kapwa mananampalataya, dapat po ay nagtutulungan. Yan po yung pinakamasarap na meron tayong pamilya. No? Sa tabi muna natin, actually kahit na nagsara na yung kapamilya network, okay, maging isang pamilya muna tayo. No? Wala mo ng kapuso. No? Why? Because masarap yung alam ng isang mananampalataya na meron pong tumutulong sa kanya spiritually and financially. No? Like pinagpipray mo siya, alam mo, ganun eh. Pero yun nga, huwag po tayong mahiya na you can ask a prayer. No? Mahalaga po kasi yun. No? For example, nag-message kayo, Pastor, mga kapatid, pray niyo po ako. May mga kapatid po kasi nahihiya. Bakit yung nahihiya? Diba? Ito po ay sinabi ng Panginoon sa atin. It is one of the, ang isang Kristyanismo ay, ito po ay ang pagpapahayag ng panalangin, di ba? At yun natin, pagbibigay tulong sa bawat mananampalataya. Yan nga sabi ng Bible, di ba? Gumawa tayo ng mabuti sa ating mga mamatay ng mabuti. Okay? Okay? Anong sunod doon? Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Bakit? Masarap pong isipin, di ba? Ikaw ay nasa banig na ng karamdaman, ikaw po ay nasunugan ka, nabahaan ka, ano yun, namatayan ka, di ba? At may pag lumapit sa iyo ng kapatid, kapatid, pinag-pray kita. Ano ang nararamdaman nyo? Ang sarap sa feeling nun. Tamainin ko ba? Di ba? Ang sarap sa feeling nun, may lumapit sa iyo, nasa banig ka, may karamdaman ka, may tingin mo ay naging negatibo ka at hindi mo kayang mabigyan ng lunas. Alam mo kapag may kapatid na lumapit sa iyo, tingin ko yung likod mo, alam mo kapatid, kaya mo yan. Hindi ba't napakasarap? A simple thing, wala man tayong maibigay na ganun kalaki, pero yung sinabi mo na ipinag-pray mo siya. Pero make sure na ipinag-pray mo siya. Okay? Yan po yung nagagawa ng prayer, no? Pinag-pray mo siya at talagang ito po yung masarap na feeling na naiibsan po yung mabigat na dinaramdam mo. Na-experience nyo na ba yun? Mga kapatid, amen ba ba kayong mga nasa bahay? Na-experience yun? Yun masarap, di ba? Alam mo na meron kang kapatid na handang, kasi ginagamit ng Lord yan to feel His presence. Di ba? Hindi naman pwede na nag-pray ka, Lord, please touch my heart. Nag-iisa ka sa isang kwarto, nanalangin ka, biglang may nag-touch sa likod mo, multo, di ba? Mamaya nagulat ka. Imbes na, di ba, mag-bless ka o malamig. Di ba? Multo kayo na pagbintangan mo, di ba? But God used people around us. Tama? To feel His presence. Tama? Amen ba? Amen ba mga kapatid? So yun po yung nagandahan, no? So may mga kapatid naman, iba, sigurista, di ba? Di ba? Sabi niya, laging sinasabi na, ipag-pray niyo ako kasi may ganyan. Sigurista gusto siya lang laging ipag-pray. No, hindi na siya nag-pray. Ano yung kapatid ganito? Dapat po maging open po ang bawat kapatid na may mag-expect po kayo or dapat open po tayo sa bawat kapatid na lumalapit po sa atin para po, maging open po tayo para po sa mga kapatid na nais po na magpapanalangin sa atin, humingi po ng suporta sa bawat isa sa atin. Amen po. Dapat yun po kasi we are family. Not only a religious organization, but also we are family. Di ba sabi naman ng Panginoon gano'n, magmahalan tayo sa loob ng iglesia? So, pag hindi nangyari, ibig sabihin, hindi nangyayari yung kanyang mga salita. Di ba? Patulingan pa tayong mga Christians. Okay? So, yan po. The Lord protects the helpless. Anong sinasabi dyan sa 116 verse 6 to 8? Ito po napakalaga din, no? Or napakagandang talata. Sige po, pakibasa. Pasundahan po natin yung Psalm chapter 116 verse 6 to 8. Any volunteer? Sa mga awit 116, 6 to 8. Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nabababa at kanyang iniligtas ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan,
at ang mga mata ko sa mga luwa, at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Amen. No? So yun, malaman talaga natin that God is working on us. Kasi ay siya po ay tumutulong sa bawat pangangailangan natin. No? So maparamdaman po natin yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po masamang humingi ng tulong. Tama? Minsan kasi sa sobrang napaka-self-centered natin, di ba? Self-centered, tama? Yung alam mo yun, yung sasabi mo na, hindi, kaya ko na to, matalino ako, malakas ako, may pera ako, hindi ko na kailangan yan. Okay, may mga tao na gano'n at hindi mawawala talaga yun. No? They are very self-centered, hindi na kailangan nila ng ibang tao para humingi ng tulong. Di ba? Sa kahit na maliit or malaking bagay, may nangyayari talaga to. Na-experience nyo na ba yun? May tao talaga na ayaw humingi ng tulong. Di ba? Nila. Kumbaga dahil sa kapangyarihan nila, dahil sa may pera sila, dahil sa malusog sila, yun sinasabi mo, hindi ko na kailangan ng Diyos. Di ba? Pero, alam mo yung ginawa ni Andrew, napakaganda, di ba? Sabi niya, sabi ni Philip, wala na tayong magagawa dyan, Lord. Maraming magagastos tayo dyan kapag pinakain natin sila. So, wala na tayong magagawa doon. Pero ang sabi ni Andrew, gagawa ako ng paraan, manghihingi tayo ng tulong. At nakita po niya yung bata, tama, yung bata nga na may dalang 5 loaves and 2 fish, no? So, yan yung ginamit nila. At ibinigay niya Jesus, pinagpasalamat ni Jesus, kaya nagkaroon ng pagkakaroon ng multiplication, no? At take note, hindi inamoy-amoy ng mga tao. Diba, kawawa naman yung huli umamoy, di ba? Wala nang amoy yun, no? Pero hindi, kinain mismo nila yung bread. At nakita natin na talagang sumobra. Imagine that is miracle, no? Kung hihingi po tayo at ipagpasalamat natin sa Panginoon, tiyak po na ito ay hindi magkukulang. Kaya nga napakahalaga ng panalangin sa bawat pagkain na sa ating pagkainan. Tama? Sino dito pa hindi nanalangin? Ako ba nalangin na kayo? Ha? Diba? Si Jesus nga, pinagpapasalamat ng 5 tinapay, 2 fish. Diba? Pinagpasalamat at nagkaroon po ng multiplication. No? At yun nga, mas mahalaga na dapat po ay hindi po tayo self-centered. Dapat po Christ-centered po tayo. Bakit? Sa ganito pong paraan, di ba? We carry others' burden. Napakahalaga po ng yun nga, yung nararamdaman ng ating kapwa mananampalataya na merong mga kapatid na tumutulong at sumusuporta sa kanila. Lalo na po ngayon sa mga sitwasyon na kagaya po nito. Tama? Kasi kapag nasa bahay ka, ang hirap kasi, di ba? Una sa lahat, kapag kayo lang sa bahay, wala kang nakakausap, ay masasabi mo na, alam mo yun, parang masagi sa isip mo na parang walang kumakausap sa'yo, kahit na, may social media. Di ba, hindi pa rin maiwasan yung may gusto na sasabihin ka sa presence ng kapwa mo mananampalataya eh. Amen po ba? Di ba? Kasi nga, binild tayo for the relationship. Kung hindi tayo nilikha para magkanya-kanya. Kaya nga sabi, no one is an island. No man is an island. No? Kasi nga, we are created para sa fellowship. No? Yan, we are united para sa isang body of Christ. No? So yun yung mahalaga na kailangan natin yung bawat isa sa atin. No? Kaya nga nung pinaliwanag ni Apostol Pablo yung mga talent na to, no? Yung kung paano tayo nagkaroon ng unity, no? Para magawa yung mission ng ating Panginoon. So yun yung gusto sa atin ng Panginoon. Dapat we carry another burden, no? Lalo sa mga oras na to. Para unite yung mga mananampalataya. Hindi yung meron kang kapatid na gustong humingi ng tulong. Alam mo sa umpisa, ganun yan. Hindi naman kagad yan, di ba? Hindi naman kagad yan pupunta, paano naman, pahiram naman. Hindi. Ang kadalasan nangyayari dyan ay kumustahan. May mga kumusta. Diba? Kumustahin ka muna. So, hindi naman sa lahat ng oras na gano'n na. Pero ang dyan, ipag-pray mo ako. No? So, hindi lang naman lahat dapat gano'n. No? Hindi lang puro pray. No? Napakahaba ng prayer mo. Pero, diba, nasunugan na nga yung kapatid mo, nagkasakit na nga, at wala may ipinggilot. Kapag medyo may udyok ng banal na espiritu yung puso mo, diba? Magbigay ka naman. Diba? Yung gano'n eh, puro ka lang pray, puro ka lang hindi.
medyo may conviction ng banal na Espiritu, just pray. Diba? And of course, ay magbigay po tayo ng financial na suporta sa ating mga kapatid. Okay? So hindi po dapat tayo maging madamot, di ba? So lalo na po nating ibigay po ang ating suporta sa ating mga kapatid. And next is God who goes with you. No? Ito po yung tinatawag natin na kwento. It's all about sa Old Testament, no? Na kung saan ay ito pong pangyayari nung mabubusahin niyo po yung chapter 31 no, ng Deuteronomy. Napakaganda niyan. Why? Because when God assured or nag-promise ang Panginoon kay Joshua, yung laban ni Joshua, kung paano niya pangunahan po yung mga Israelite. Napakaganda ng kwento na to, kung paano sinamahan nila ang Panginoon. At nakita mismo ni Joshua how good and how kung gaano kabuti at kung gaano katotoo yung Diyos na kinikilala nila. Biruin mo, nanalo sila sa gera no, or sa labanan. No? Kung sa Gabaon ba yun? Okay. So kung gaano yung presensya ng Panginoon yung naranasan nila. At hindi po mangyari ko sa atin yung mga kapatid. Every time sa buhay po natin, maranasan po natin yung presensya ng Panginoon. Tama? So, hindi ba na-feel yung presence ng Panginoon sa buhay niyo everyday? Amen? So, kung sino po yung nakapil ng presence ng Lord everyday sa buhay po niya, can you type heart o can you send heart mga kapatid o heart na lang? Meron ba? May nag-heart ba? Okay. Okay, so kung tayo po ay makapag-feel ng presence ng Lord everyday, so mag-thumbs up or mag-heart po tayo. Okay? So sa pag hindi nag-heart, ibig sabihin hindi rin na-feel yung presence ng Lord everyday. So wala. Walang, late. Okay, late. Okay, so yun. So dapat mag-heart po tayo kung feel niyo po yung presence ng Lord everyday. No? So hindi po masama. Alam niyo po, mas lalo pa pong tinutulungan ng Lord yung mga nag-aas ng help sa Kanya. Amen? Or nakikita po niya na, kasi may ganun, di ba? May tao na, kaya ko na to, I'm self-centered, marami akong bagay na meron ako, hindi ko na kailangan. Pastor, hindi na kailangan. Hindi ba kailangan yung Sunday service? Sapat na sa akin na marami kaming pagkain sa bahay. Kapatid, mali ka doon. Ang Diyos ang kailangan mo sa araw-araw ng buhay mo. Dahil natupad mo ang iyong pangarap, hindi dahil sa iyon, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos yan. Amen? Nakapagtapos ka, mayroon kang kalakasan, yan po ay galing sa Diyos. Malusog ka, nagagamit mo sa pagtrabaho, yan po ay galing sa Diyos. Amen? And I would like to share you yung story about the Titanic. Alam niyo ba yung Titanic? Diba? Alam niyo po yung Titanic, diba? Yung, ano tawag doon? May movie yun eh. Anong tawag sa movie na yun? The Titanic. Oh, yun na nga yun, di ba? Alam niyo po, one time, kung babalikan natin yung history na, 1911 na build yung Titanic at nag-operate sila as 1912, no? Noong taon na 1912. So, ang pagkakadesign po ng Titanic, it is unsinkable. Ibig sabihin, hindi basta-basta nalulunod. Sobrang laki. Sa history nila, sobrang laki na. Okay? And thousands of people na kaya niya isakay. At hindi pa yun yung mga magagarang, mga magagarang equipment sa loob. Napaka-high-tech na mga machine na inilagay sa loob. Okay? And ang nakakatawa pa dito, ang Titanic po, dinesign siya na almost 3,000 people na kayang karga, pero ang lifeboat po nila is almost 1,000 na. Bakit? Ang weirdo naman yata. Kasi ang pagkakaintindi nila or ang kasi nila dyan, sa utak nila, hindi niya kayang ilubog. Kaya, bakit naman tayo mag-lifeboat? Hindi niya kayang ilubog. Diba? Or hindi kayang malubog basta-basta. Yan ang paniniwala nila. No? At ang isa pong gumawa mismo ng barko na kasama sa paggawa, bago po maglayag yan, sinabi po mismo at narinig na maraming tao. Ang sabi niya, even God Himself could not sink the ship. Yun po ang sabi niya. Okay? So, naglayag, but 2 hours later, okay, and after na maglayag, di ba, ang nangyari, lumubog po ang Titanic. Ayun na bumangga sa isang iceberg, tama ba? Okay? At
ilan po ang nakasurvive? Almost 705 ang sabi sa research. Almost 705 ang nakasurvive. Kasama na po si Rose. Na yun pong inaabangan. And the rest, at namatay ay kasama si Jack. At namatay. No? Kasama si Jack. Alam niyo po, simple lang mga kapatid gustong i-share ko sa kwentong ko. Hindi naman po talaga iceberg yung nakapagpalubog ng Titanic. Ano yung nakapagpalubog sa kanya? Being arrogant. Amen? Pagiging mayabang sa harapan ng Diyos. Amen? Ang sinasabi natin, hindi ko na kailangan yung presensya, hindi ko na kailangan yung tulong ng Panginoon. Sapat na ang aming karunungan para mabuhay kami. Nagkakamali ka dyan mga kapatid. Amen? Kung yan ang nasa isip mo, mali yan. Only God is the source of strength ng bawat isa sa atin. Amen? At sapat na ito, ang sapat ang biyaya ng ating Panginoon para pasalamatan siya sa lahat ng ating tinatanggap kapag tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Especially sa mga panahon magaya nito. Amen? Kaya nga, di ba, tayo po ay sumasa atin. Di ba? Something na wag po natin ugaliin na hindi humingi ng tulong sa Kanya. Kasi the more humingi tayo ng tulong, nag-pray tayo sa Kanya, mas gustong-gusto ng Panginoon yan. Di ba? Huwag po tayong maging arrogant sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen? Dahil meron ako ganito because of my strength, because of we have everything. Di ba? Sino yung pinakasikat na boxer? Si Muhammad Ali at the time. Yung sinabi niya, I am the greatest. Di ba? Sabi niya lagi, I am the greatest. Kaya lahat ng mga panalo niya, sabi niya, I am the greatest. Pero hindi siya naging great as of today. Tama? Sa history, nakita niyo naman kung paano siya nagkaroon ng karamdaman. Okay? So, God, magpupunahin natin, no? Sa oras nating mga pangangailangan, nandiyan yung kanyang presensya. Okay? Hindi po masamang humingi ng tulong. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, hindi masama humingi ng tulong. Okay? So, yun po, di ba? God help for those helpless. No? So, yan po yung kagandahan. No? So, kailangan natin si Jesus, no? Sa lahat po ng ating mga pangailangan. Okay? And number 3, wait lang. Ano nangyari? With the last one dito. Okay, the Lord is my helper. No? So, sabi niya sa Hebrew chapter 13, verse 5 to 6. No? Sabi niya dyan, ano sinasabi sa verse? Ito, very familiar tayo ng verse na tayo. Ano sinasabi niya, Brother Efren? Verse 13, chapter 13, verse 5 and 6. So, may familiar naman sa atin. No? Sa Hebreo 13:5-6, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita papabayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking tulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Amen. Diba? Sabi nga, hindi tayo pagkukulang, I will never leave you or never forsake you. Hindi kita pagkukulangin sa lahat ng anumang mga bagay. Diba? Napakagandang promise ng ating Panginoon. No? Written in Hebrew. No? Kung saan ay kapag inuna mo ang Panginoon, diba? Sa inyong pangangailangan, okay? Yung kanya pong presensya ay mararanasan po natin. 100% po yan. So may nag-heart na ba? Yung kanina, okay, praise God. No? So marami po kapatid na they are experiencing God's power po sa kasalukuyan. Lalo na po sa mga araw na ito. No? Kasi po, minsan, nakaka-ano na talaga, no? Nakaka-depress naman talaga. Alam niyo, because of yung ganito, limited yung galaw natin. Nakatutuwa ako dahil may isa pong program sa eskwelahan na sa kabila nung ganito lang, virtual lang, ay isa pong department na nag-present po sa amin ng mga exercises para lang mawala yung mga boredom, yung mga boring moment, no? Parang wala yung depression sa madaling salita. No? Taking bagay din pala yung gano'n, no? Sa buhay ng bawat tao. Nakapag-exercise ka, no? So, tinuro sa amin, so ang hirap lang kasi siyempre virtual.
ano ba yung pinagagawa nito? May nagpo-push up, may nag-jumping, may nagsusumba, may mga galaw. Siyempre, ang hirap nun, especially kapag wala kang internet connection, mga data ka lang. Minsan delay, minsan, but at the same time, ang gusto may parating ng mensahe nila is, sa kabila ng gano'n, ay dapat ma-maintain natin yung physically, yung pagiging healthy natin. No? Kasi, di ba, sabi ng salita ng Panginoon, ingatan natin yung ating, tatlo yung pinapaingatan natin, sabi ng Panginoon, katawan, kaluluwa, at espiritu. Kasama po yung ating katawan. Why? Kasi ito po ay temple ng Panginoon. Di ba? Na every time na gustong iparanas yung kanya pong presensya, maramdaman ng ating katawan. No? Kasi napakahalaga ng tao, di ba? Meron tayong katawan, espiritu, sa kaluluwa. So, tingnan natin yung ating katawan. No? And the third one, yung last na po tayo is, so recap po tayo, no? So, number 1 natin kanina, for the hungry, His provision. Pangalawa, for the helpless, sa mga nangangailangan, His present. No? Sa kanya pong presensya. Nandiyan ang Panginoon. And last one is, for the hurting, His power. So every time na nalumbay tayo, let's strengthen our heart. No? It's, mabasa po natin sa Psalm 27 verse 13 and 13 and 14. So, basahin po natin. So, ako na po yung magbabasa. So, verse 27, so 13. Ang sabi po niya, ang kaniyang kaluluwa ay tatahan. Ako sana'y nangalupaypay, kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon, the goodness of God, sa lupain ng may buhay. Verse 14. Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas, magdalang tapang ng iyong puso, oo, umasa ka sa Panginoon. Lahat po ba ay umaasa sa Panginoon? Amen, no? So wala ka na dapat asahan kundi ang Lord, no? Kailanman ay napakasarap kapag may isang Diyos na inaasahan ka. Ano sabi ng ating presidente? Only God can resolve this problem, can give a solution. Di ba? Even siya ay presidente, di ba? Hindi niya sinabi na, ay kaya ko to. Di ba? Kaya ng siyensya. But himself, sinabi niya, ang sabi niya, only God can do something or makagawa ng paraan para matigil po ang pandemic na to, ang crisis na to. Okay? So, sa madalit salita, only Jesus is enough. Tama? To resolve the crisis ng ating mundo. Amen? Naniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Ako naniniwala ako doon. No? It is only God's miracle para makagawa or para gamitin yung mga experts para po i-survive ang pangangailangan natin. No? Sabi ko nga sa inyo, ekonomiya ng mundo babagsak, ekonomiya ng Pilipinas babagsak, pero ang ekonomiya ng ating Panginoong Hesus kailanman hindi magkukulang sa bawat tahanan ng bawat isa sa atin. Amen? So masarap po na pagising mo sa umaga, di ba? Kahit na nasa bahay ka, at least nakakainom ka ng kape na mainit-init, di ba? Wala kang hassle-free, or you are hassle-free, di ba? Imagine mo na lang, kapatid, yung mga victim nowadays na nasa banig ng karamdaman. Ay, yung hirap nun. Nakita niyo yung mga testimonies ng mga survivor. Diba? Ang hirap nun. Diba? Sa hospital sila, diba? Halos ma-depress sila, mamamatay sila sa depression. Pero diba? Dahil sa karamdaman o dahil sa sakit na kanilang panaramdaman, nanatili silang matatag dahil sa paniniwalaan nila na kayang Diyos ay gumawa para sa kanila. Amen? Ang pangalawa po is, don't you worry about anything. Kasi ano sinasabi niya sa Philippians 4:6? Ang sabi sa Philippians 4:6? Sa Pilipos 4:6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Philippians? Sa Pilipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, Amen. kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat,
ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Diba? Ipahingala natin ating mga kahilingan sa Diyos. Sa lahat ng mga nakabalita, di ba? Napakaganda pong pangako, no? Alam niyo po, very common na po sa atin yan. At I would like to share, ito po napakagandang kwento ng isang missionary. Naalala ko yung kwento ng isang missionary na galing dito sa Pilipinas at gusto niya pang mag-mission sa ibang bansa. Sa isang mahirap na bansa, no? So sa madaling salita, naglakbay siya, no? Kapag missionary ka, hindi ka naman talaga masyadong mayaman, no? Kapag missionary ka, kumbaga, umasa ka lang sa mga bigay ng kaloob ng mga kapatid, no? Hanggang sa nakarating nga sa isang liblib na lugar na kung saan mahirap na bansa. So nandun na siya, siyempre, nag-church planting na siya, ganito nga, nag-set up na siya ng mga sa bahay-bahay. Siyempre, kailangan niya rin ng mga basic needs niya, pagkain. Tumagal siya doon, parang na-lockdown siya doon kasi maraming concern yung mga tao. Siyempre, mahal niya yung trabaho niya eh. Kumbaga, being missionary, yan ay commitment galing sa Panginoong Yesus, di ba? Ang talagang commitment niya, ginampanan niya. So hanggang sa naubusan po siya ng, naubusan po siya ng pagkain. Mga niya, wala na siyang toothbrush, ganyan. One time, hindi na kaya tiisin talaga. Siguro mga 3 days na siyang gusto niya ng, siyempre, mga basic needs yung pangangailangan niya, pagkain, mga tinapay or something. Pumunta siya sa isang shopping store. Ano yung pinanghawakan niya? Ito yung verse na to. Sabi niya, do not worry about anything. Ilagak mo sa Panginoon ang iyong pong mga pangangailangan. Yun yung pinanghawakan niya. Although sabi niya, meron akong credit card, pero hindi ko alam, hindi niya sure kung tatanggapin yung credit card sa ibang bansa. Diba? Kasi iba naman yung sistema nila doon when it comes to credit card. No? Ito lang yung pinanghawakan niya. Sa madali sa lumabas siya, pumunta sa supermarket. Okay, nasa supermarket na siya, pumili siya, namili na siya, nabitbit siya ng kanya pong basket. Nilagay niya po yung kanyang pinamili. Nung pumipila na siya sa kahera, alam niyo po, sobrang kabado siya. Kasi wala naman siyang cash or wala siyang pera. Naubos dahil sa mga tumagal siya doon, mga 1 month or more than. Ang pinaghahawakan niya lang yung verse at saka yung credit card niya kung possible na accept nga para makabili siya kasi sayang lang yung pagpunta niya kapag uwi na lang siya kapag hindi tinanggap yung kanya pong credit card, no? So but instead, marami na siya napamili at pumila na siya. Alam niyo, may isang nung siya na po yung magbabayad, may narinig siya na voice over sa isang operator. Parang sa SM, di ba? Ano naging mabilis lang madalas marinig sa SM? Happy shopping. Happy shopping. Gano'n ba yun? At your service. Gano'n. Pero may nag-voice over. Sabi ng operator, sabi niya, congratulations for those who are customer na ganito, ganyan, sinabi niya. Kasi today is our anniversary. Anniversary pala ng store or ng supermarket. Sabi niya, lahat ng nakapila sa number, di ba may number ng kahera? Lahat ng nakapila sa number, sabihin natin number 8 or number 7, magic word ni Jesus. Ang magic number ni Jesus, Number 7. Okay, nakapila sa number 7, kahera number 7, free na po kayo dahil po anniversary namin. Alam nyo, napatunayan ng isang missionary na ang Diyos ay nagsusupply ng kanyang pangangailangan. Pero parang natin sa Panginoon, pero free. Imbis na magbabayad siya, di ba? O dahil sa anniversary ng supermarket, ay wala siyang babayaran, di ba? O that is the power of, di ba, circumstances na kayang Diyos patutunayan na kaya niyang ibigay yung iyong pangangailangan sa araw-araw. Amen? Yan, so, do not worry. Ito lang kasi tinahawakan niya. Tuwang-tuwa yung missionary. Pag-uwi niya ng bahay, sinare po niya sa mga pamilya na kanya pong pinag-missionan. At pinatutuhanan niya yung nangyari sa kanyang supermarket. Okay, napakasarap, no? So, we ourselves are comforted of God. No? Parang sentence, no? Strengthen your heart. Don't worry about anything. We ourselves are comforted of God. No? And, 2 Corinthians 1. No? 3-4. So, last verse po tayo. So, bago tayo mag-end, no? So, sa 2 Corinthians
2 Corinthians Sa 2 Corinthians 1:3-4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa ang lumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Amen. Tayo na nagbabasa. Amen. Alam niyo po, masarap na may nagko-comfort sa iyo. Amen po ba? Especially kapag naranas ka ng kalungkutan, masarap na meron isang Diyos na nagko-comfort sa iyo, no? Tama ba? Amen po ba? Mga kapatid, mga experience sa bahay, no? Alam niyo po, kaya nga hindi na everyday nung ma-implement yung ating prayer, tama, no? Nanalangin tayo because it's one way na nakipag-usap tayo sa Diyos. And then, reading the Bible is one of the isa sa mga way to na kinakausap tayo ng Diyos. No? Basic tayo, di ba? Mag-pray ka, kinakausap mo ang Diyos. Magbasa ka ng Bible, ang Diyos ang nakipag-usap sa iyo. And that's why we nako-comfort tayo. Amen? Kahit na yung bill natin sa kuryente naging dati 500, naging 3,000. Diba? At least na-comfort ka, di ba? Tapos, na-commercial pa ni Sarah G. at Matilde. No? Diba? Yung bill natin. But anyway, salamat sa Diyos because kino-comfort niya tayo sa lahat ng ating buhay. Sa araw-araw ng ating buhay. Okay? So, Christ is enough para sa ating crisis na nangyayari sa kasalukuyan. Amen po? So, bilang pagtatapos, bago tayo mag-pray, basahin po natin ng sabay-sabay yung Psalm chapter 118 verse 1-4. Sige tayo po ang lahat ay tumayo. Bago tayo mag-close sa isang panalangin. Okay, kung ready na po, basahin po natin yung salita, the Psalm of David, no? 118 verse 1-3, 1-4. Sige po. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kaniyang agandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang Israel na ang kaniyang agandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang sambahayan ni Aaron na ang kaniyang agandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang matatakot sa Panginoon na ang kaniyang agandahang loob ay magpakailanman. Kayo ba'y nanalangin? Makabagin po namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Lord, maraming pang salamat muli sa panibagong araw, panibagong buhay na naranasan po namin na taglay po ang iyong masaganang biyaya na itinuro niyo po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong pong mga himala na kayo po ay nagpakain sa mga tao sa mga oras na iyon ng 5,000 mahigit pa o Diyos na ayon sa pag-aaral ay mahigit pa po sa 16,000 katao o Diyos. Maraming pong salamat sa assurance na binigay mo na sa kabila ng tagutom o Diyos sa kasalukuyan, ngunit sapat po ang iyong pong mga salita. Sapat po kayo sa buhay po namin na kayo po ang bread of life na bumaba na galing sa langit. Maraming pong salamat, Panginoon, na sa mga oras na ito natutunan po namin na hindi po kami manatili o maging umasa sa aming mga kalakasan, kundi po sa iyong kalakasan, Panginoon. Patawad po sa mga pagkakamali po namin nung minsan ay naging makasarili po kami, naging patuloy o Diyos na hindi po kami naging pinahalagahan ng mga tao na nakapaligid po sa amin. Ngunit sa iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy nag-remind po sa amin na patuloy po kami mag-ibigan at magpaalalahanan, Panginoon, lalo sa crisis na ito. Maraming pong salamat sa iyong masaganang biyaya, sa iyong mensahe sa amin, sa mga oras na ito, maging sa mga susunod pa po na aming pong mga pastor na gagamitin. Maraming pong salamat, maging ang aming kapatid na Pastor Paz, o Diyos, sa lugar na kung saan siya naroon sa aming trabaho. Ingatan mo nawa siya, Panginoon, na makasama rin po namin siya sa aming pong panambahan sa mga susunod na mga linggo. Maraming pong salamat, maging aming mga pastor sa Batangas, mga kapatid po namin. Nataas po namin sila, O Diyos, sa inyo sa mga oras na ito. Patuloy po kami magsama-sama. Iyo pong upasan upang maabot po namin yung
nakiutos po sa amin. Maraming pong salamat ang lahat ito ay aking samot dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoon, dakilang tagapagligtas ng si Kristo Jesus. Amen. God bless po. Nais ko manatili sa piling mo, maghapon at magdamag ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa'yo, nagtatag ko maraming hindi kita pinupuri ko. Ikaw ang mahalaga, tumatawid sa buwan ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Nais mo manatili sa piling mo, maghapon at magdamag ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa'yo, napapakong babae ni ibig kita pinupuri ko. Ikaw ang mahalaga, tumatawid ang buwan ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Lumalapit ako sa'yo, nagpapakong babae ni ibig kita pinupuri ko. Iniibig kita pinupuri ko. Ikaw ang mahalaga, tumatawid ang buwan ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, tumatawid ang buwan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Sa buhay na inialay mo. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At tayo po dinako sa pagpapaspas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor na si Pastor Logan Cabulo. Muli po, alalahanin po natin ang ipinangako ng Panginoong Jesus sa kanyang mga salita na kung ang sino man ang sa kanya ay humihingi, kanyang binibigyan. Ang sino man ang sa kanya ay maghahanap, ay makakasupo. Ang sino man ang sa kanya ay kumakatok, ay binubuksan. Alalahanin natin na bago siya umalis ay sinalita niya na kung tayo ay mananatili sa kanya, at ang kanyang salita'y mananatili sa atin, hingiin natin ang anumang bagay na ating ibigin at ito'y gagawin sa atin. Kaya nga kung ano po ang nasa ating puso, itaas po natin sa Kanya, hilingin po natin sa Kanya ang mga bagay po na ninais po natin.
ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng banal na Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at magandang tanghali po. Muli po, inuulit po namin ang pagbati po sa aming mga kapatid sa ng happy 17th anniversary sa Living Hope Christian Community sa pangunguna po ni Pastor Lito Charles Daguman. At gayon din ay humihiling po kami ng prayer for more growing years with your God's for your God's glory from CCG family. Congratulations po, binabati po namin ang aming kapatid na nasa Saipan sa kanyang paglagay sa tahimik. Congratulations Sister Karen and Brother Erickson Garza on your marriage. God bless po. This prayer po on your marriage from your CCG family. Happy viewing sa mga kapatid na patuloy na sumasubaybay sa ating gawain. At sa mga sa Fernandez family, sa Delphin family, Castro family, Pastor Christian, Pastor Dio, Brother Dinis, Sister Janjan, God bless po. Igaspilio family, Korea family, Iabot family, Rio Florendo family. At Brother Daryl Malabag, Sister Banji Martinez, God bless po. Brother Willie Banigi. At gayon din po ang ating kapatid Castro family at ating kapatid Sister Bianca from UAE sa Dubai. At Sisters Sanis, Brother John at Brother Ryan. At sa aming mga kapatid na hindi nabanggit, lalo na po sa Encarnacion sa Kalatagan, Batangas. At God bless po sa inyo. Please send your picture and videos after service. At mamayang alas 5 po ng hapon ay reshuffling po ng ating chain prayer. Please include po si Sister Elena Daguman Austin po sa inyong mga panalangin. Kapatid ko po siya na nasa Amerika po ay naoperahan po siya sa appendix. Nakalabas na po, binalik sa ospital. Kaya mayroong problema po. Humihingi din po ako ng tulong, panalangin sa inyo para po siya po magpauna. Keep safe po, stay at home. Have a joyful Sunday. God bless po.